Hinahabol ko si Alan Peter Cayetano. Kung matapang ka, pumunta ka rito bukas. Otherwise, vlog ka. Hey, what's up mga katunay? Siyempre, ito po ang inyong lingkod na si BT and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. Ayan, siyempre kanina natunghayan niyo yung video kanina, no? Si Idol Rafi. Naghahamon kay Senator Alan Peter Cayetano, kay SP Alan. Aba, nagkakahamon na pumunta kung talagang matapang. Pag hindi pumunta, duwag. Nakangati tuloy yung ilong ko. Ayan yung yan yung mainit na balitang tatalakayan natin ngayon mga katunay. Talagang sa Senado painit na ng painit ang nagiging banggaan ng majority at ng minority. Sino kaya ang mananaig sa dalawa at sino kaya ang pinakamatibay? Maagaw kaya ang kapangyarihan kay Senator Alan o ito ay manatili kay Senator Alan? Ayan, so wag na natin pagtagalin mga katunay at panoorin natin ang video na ito at bigyan natin ng reaksyon mga katunay ang banggaan ng dalawa ni Idol Rapinyo. This SP Alan. Idol Rapinyo, hindi ko idol kasi yan, baka kayo idol nyo. Pero alam ko mga katunay, baka hindi nyo na rin idol to. So wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin at bigyan ng reaksyon. Pasok! Hinahabol ko si Alan Peter Cayetano. Kung matapang ka, pumunta ka rito bukas. Otherwise, vlog ka. Ayan, hinahamon talaga ni Senator Rafi si Alan Peter Cayetano, si Senator Alan, si SP Alan. Ang dami tatawag natin, no? Ay, nako. Kasi nga dahil hindi sila sumipot, no? Kumbaga hindi sumisipot ang majority sa mga session. Ang nirereklamo nitong minority is hindi sila makapagtrabaho dahil kaya nga sila binoto ng tao para makapagtrabaho, ganito, ganto, ganyan, ganyan. Ano naman yung pag-walkout nyo? Ito talaga si Idol, Ibig sabihin, kayo lang yung may karapatan na lumayas dyan, o umalis dyan, o hindi sumipot dyan, o mag-walkout dyan. Syempre, pakinggan din naman natin etong side ni Senator Alan, mga katunay. Eto, panoorin natin. You know, this is not a radio or Yes, TV Senator program. This is not entertainment. This is the Senate of the Philippines. So we have to be more professional. Kung hindi ka lang Tulfo at kung hindi ng Tulfo si kapatid mong si Erwin, sinumbong ko lang kayo kay Tulfo Di ba? Pero ang reality is, because nandiyan kayo, because you have a strong voice, use it for the good of the country. Yeah. Again, I will correct one senator who said that Senator Alan, sumbong mo nga kay kay Ben Tulfo. Kay Bitag. Si Bitag, wala na rin yung si Bitag Siyempre, magkakapatid yan. Buti pa nga yung magkakapatid na yan, nagkakasuportahan, di ba? Dati pinagtatanggol nila yung Duterte. Yan, si Ben, si Erwin, si Rapi, ganyan. Parang tuwang-tuwa sila sa war on drugs ni PRRD. Nagsusuportahan ngayon. Silang, kumbaga, pabor sila sa administrasyon ngayon. Si Erwin, o kaya pabor na rin si Rapi, si Ben, di ba? At least sila nagsusuportahan. Dito kay Senator JB Ejercito. Dito ako natatawa sa taong to, mantakin mo sarili mong kapatid, parang binibenta mo naman, parang pinabayaan mo si Senator Jinggoy, di ba? Syempre para bilang kapatid. 'Di ba? Bilang kapatid na syempre susuportahan mo siya. Kung alam mo naman na may adikain, na may pinaglalaban, na may katwiran si Senator Jinggoy, kahit papaano dapat medyo inaanuhan mo naman yung kapatid mo or kahit suporta lang. Bilang kapatid, wala. Lagi niya sinasabi, binoto ako ng tao, kailangan, syempre, maglingkod ako sa tao, ganito. Parang sinasabi naman kasi ni Senator JB na talagang guilty si Senator Jinggoy, na talagang may ginagawa. Diba? Ay, nako. pag sila yung majority, mas maayos yung ebidensya, ilaktan ng ebidensya. Hindi trabaho po ng Senator Judge na maglatag ng ebidensya. Yes. Trabaho po ito ng defense at saka po ng prosecution. Prosecution muna kasi ikaw yung na-accuse. Then defense kasi nga, dinidepensan mo sarili mo. Siguro that's one reason why gigil na digil ang mga kapatid na Senator Tulfo na
aside from the Fumitis, aside from yung pagiging malakit sa Malacanang, let me address that. Sabi ni Senator Tulfo, pag hindi ako nagpakita sa session hall ay ako'y duwat. Sandali lang kasi ako, totoo yan, nakikita ko nga laging galit na galit yung magkapatid na Tulfo. Diyan sa majority. No, sa mga nangyayari dyan. Pero sila bakit hindi ko nakikitang nagagalit sa sa flood control project? Hindi tanong lang baka, hindi ko naman inaakusahan sila, nakasali sila ron or what. No, wala tayong sinasabing ganyan. Ang tinatanong ko lang dito is bakit kapag flood control issue ang pinag-uusapan, bakit hindi sila ganyan ka-aktibo magsalita? Di ba? Hindi sila ganun ka-aktibo. Hindi sila ganyan katindi. Di ba dapat mas doon sila nagsasalita ng matitindi, di ba? Gaya ng ginagawa nila sa radyo. Kasi taong bayan ang nabiktima sa flood control issue na yan. Di ba? Akala ko ba makataong bayan sila, makabayan sila. Una ang tao sa kanila. Di ba? Ano ba ang una, tao o yung views? Yung views doon sa YouTube. Di ba, alam natin, no? Tulpo, malaking views sila dahil talagang forte nila yung mga awayang mag-asawa, yun yung nilalabas nila ron. Ang kaduwagan po ay nanuugat yan sa ano ba ang purpose at trabaho mo. Diba? So for example, kung ang trabaho mo ay magtanim, pero bumabagyo, grabe po yung kidlat. Di tayo mo mawala kidlat kasi it's not a matter of tapam, magtatanim ka na, tamaan ka man ng kidlat, di ba? So, ganun din sa sundalo. Hindi natin isusubo ang sundalo natin sa mga bagay na suicide ang mission. Oh. Pero ipangtanggol ang bansa at mamatay para sa bansa. Hindi lang sundalo, dapat pati kayong mga senador. So, yung hamon mo, magpakita ako kung hindi tiduwa. Para po rin sinabi ang bawat senator, ikaw, maging independent ka o hindi, duwag ka. You know, this is not a radio or TV program. This is not entertainment. This is the Senate of the Philippines. Yun. Kasi sa totoo lang, parang ginagawa ni Tulfo kasi. No, parang ginagawa niya tong programa sa radyo. Yung tipong pumipili ay programa sa radyo, programa sa TV, parang pinipili mo kung saan ka magva-viral. Pinipili mo lang yung topic mo. 'Di ba? Yung topic mo na kung saan ka Pero dito talaga is yung mga hamon niya kay Senator Alan. Bakit hindi mo ginagawa yung hamon na yan dun sa mga issue dyan sa flood control project? Dun sa mga nanloko sa taong bayan, sila yung hamunin mo, 'di ba? Hindi si Senator Alan. Kasi parang parang napaka-awkward, parang ganun. Awkward ba? Kasi parang napaka-unfair naman sa kanila. Kayo, may karapatan kayong mag-walk out. Bawat sesyon sa Senado, kapag hindi nyo nagustuhan o hindi nyo masagot, mag-walk out na lang kayo lahat sabay-sabay. Yung tipong lalayasan nyo sila, yung majority. So, ang majority kapag gumawa ng ganyan is napakalaking issue, big issue na sa kanila. 'Di ba? Magtatatalak na sila ng ganyan, mag-agaano na sila na tipong kailangan nandito kami, kailangan nagtatrabaho kami. Binoto kami ng taong bayan, kailangan nandito kami. Kapag nandiyan ba ang majority, ano ba ang dapat na mangyari? Yung mga suggestion ba ng majority is pinapakinggan nyo? Hindi, di ba? Kayo pa rin ang nasusunod. Minority kayo nasusunod. Kaya mas maganda siguro yung sinasabi ni Senator Alan na sa Huwebes na lang kayo magkita-kita doon sa Blue Ribbon Committee. 'Di ba? Pag sinimula na yung Blue Ribbon, para naman magkaroon ng thrill. 'Di ba? Para naman talagang merong pag-usapan, meron tayong malamang mga taong bayan pati kayo. So we have to be more professional. Kung hindi ka lang Tulfo at kung hindi ng Tulfo si kapatid mong si Erwin, sinumbong ko lang kayo kay Tulfo Di ba? Pero ang reality is, Natatawa si Senator Alan sa sinasabi niya. because nandiyan kayo, because you have a strong voice, use it for the good of the country. There are also issues facing you. So you asked Joel Villanueva, you asked Jingo Estrada, you asked Chis Escudero
to face it squarely, so face the issues also squarely. Wag yung itigilan natin yung Blue Ribbon na committee and then Ayun. gagawin natin personal yung lahat ng issues. There are issues facing all of us. Pati ba naman Senator Tulfo, lahat na nung pinapay. Kaya nga yung sinasabi ni Senator Tulfo o ng ibang mga senador sa minority na kailangan magtrabaho, ganito, ganyan. Sa totoo lang kami, okay lang naman na yung majority na hindi mo na magpunta dyan. O sige. Kasi parang wala naman kayong pag-uusapan dyan. Magkaroon lang ng debate dyan o baka hindi pa kayo magkaunawaan dyan. Mas maganda yung medyo awat lang naman ng konti. Kumbaga, patilain mo muna yung init. Di ba? Kaya mas maganda talaga, ang hinihintay talaga naming taong bayan, yung mangyayari sa Huwebes. Yun talaga yung hinihintay namin. Yung investigasyon ng flood control project. Di ba? O, kaya yung sa bangayan nyo, kung di ba sumipot ang majority, wala kaming pakialam dyan. Ang pakialam naming taong bayan dito is yung malaman namin ang katotohanan sa likod ng flood control project na bubuksan ng Blue Ribbon Committee mula kala Senator Alan. 'Di ba? So, kayo, bakit kayo talak ng talak, yung mga nasa minority, bakit kayo parang, ano ba? Masyado kayong aktibo, masyado kayong parang nag-aalumpihit, ano ba? 'Di ba? Bakit hindi nyo nalang antayin yung Huwebes? Huwag muna kayong pumasok ng Miyerkules. Oh, total, di rin naman ata sisipot yung majority. Sa Huwebes na lang kayo magkita-kita. Kahit pa paano, bonding na lang sa pamilya sa Miyerkules. Binintan nyo sa amin. Nung panahon ni President Duterte, kampi kayo sa drug war. Tama. Ngayon naman, balikta. Tapos lahat ng pinatay, sinisin nyo. So, pati ba naman internet at saka aircon, sa akin nyo pa rin sinisit. O baka murder pa yung kaso na yan, ha? Oo nga. Pati nga yung pagpatay ng aircon na nandoon sila, ang init daw kasi. Pati yung wifi, internet namatay. 'Di ba? Naku, Senator Alan, lahat binibintang na sa'yo, ha? Pati nga yung kaguluhan ng May 11, binibintang na rin atas, eh. Oh. Lahat na lang halos sa'yo na ibinintang, SP Alan. Mainit ka talaga sa kanila. Murder kasi pinakay ang wifi at yung kuryente. Wifi. Nakita ko na po ang report, yung po palang master yung pong centralized aircon, yung master switch or yung sa kuryente, nasa GSI gas yun at may nag-trip ng wire. Kaya around 6 o'clock, Okay. nagkaroon talaga ng problema sa aircon. So, hindi po namin gagawin sa inyo. I've always treated you well, whether I'm close to you or not, whether you're in the minority, majority, and I will continue to treat all of you well. But kayo ang namimersonal Oh. because kami, it has been one issue after the other, di ba? Hindi kami ang nagpakasok sa MBI sa Senado, yung May 11. Hindi rin kami ang kumuha ng NBI na fully armado na pinaikutan ang Senado tapos pumasok pa sa Senado noong May 13. Hindi rin kami ang nag-walk out. So you keep saying fresh start. Oh, yun. Tama naman lahat ng sinasabi ni Senator Alan na hindi naman talaga nanggaling sa kanila. Hindi sila ang nauna. Talaga kasing yung simula nung napalitan yung minority, di ba, nagkaganyan na yung minority. Masyado na silang mainit sa majority. Masyado na silang mainit kay Senator Alan. Mantakin mo, kakaupo pa lang ni Senator Alan, gusto na kaagad siyang palitan. Hanggang ngayon, di ba, sa mga nangyayari ngayon. Tapos yung magiging botohan na pinag-walkoutan nila na kahit naka-zoom lang, kahit para sa kung nakakulong o ano, pwedeng bumoto, makapagpartisipa, hindi nila pinapayagan ang minority. Di ba, parang ang minority, walang suporta sa kapwa nila senador, no? Kaya napapaghalataan. Ngayon, galit na galit sila kasi hindi sila sinisipot ng majority. Oh, masakit ba yung ginawa nyo masakit ba yung ginawa ng minority sa majority? Naramdaman nyo ba yung ginawa ng majority ngayon? Na ang naunang nag-walkout ay yung minority? Ay, nako. Tumitinda talaga yung boxing dito sa Senado, mga katunay. Kaya ako, medyo natitrill ako eh. Kaya ako, natitrill din ako sa Huwebes, yung magiging investigasyon dyan sa Blue Ribbon Committee na sana matuloy. No? Huwag sanang harangin ng kung sinong Poncio Pilato dyan. O kahit Poncio Pilato kahit saan. No?
Dahil yun talaga yung inaasahan natin na malaman. At ito na lang talaga yung pag-asa natin. No? Sila SP Alan. Kasi yung dating naging investigasyon, no? Hindi yung kay Senator Marcoleta. Yung pumalit kay Senator Marcoleta, talagang wala eh. Ginawa lang tayong tsubibo para nagpapaikot-ikot lang tayo. Wala namang nangyari. So kayo mga katunay, ano masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.